Ang tik-tik at buntis na si Ana. Sa isang maliit na baybayin sa Quezon, naninirahan sina Ana at Romel. Isang mapayapang lugar na puno ng mga alaala ng kanilang masayang pagsasama. Ngunit isang gabi, habang si Romel ay nasa karagatan para magnilay-nilay ng huli, naramdaman ni Ana ang kakaibang tensyon sa hangin. Labis ang takot na nadama ni Ana nang biglang lumakas ang hangin at muling bumalik ang katahimikan. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Romel na may mukhang naguguluhan at takot. Sa madilim na sulok ng kanilang tahanan, nagpasya si Ana na tanungin si Romel kung mayroon siyang naranasan. "Mahal, anong nangyari sa'yo sa karagatan?" tanong ni Ana, ngunit isang malamig na hangin ang bumati sa kanyang tanong. "Nararamdaman ko na may sumusunod sa akin, Ana," bulong ni Romel na puno ng pangamba. "Parang may naghihintay sa dilim." Sa pagtangkang makuha ang kanyang sarili, nagpatuloy si Romel sa pagkukwento. Sinabi niyang maya-maya lang nang magsimula siyang maramdaman ang tila paglapit ng isang nilalang. Marahil ay mangingisda rin, ngunit ang malupit na hangin na bumalot sa kanilang bangka ay nagpabilis ng kanyang takbo pauwi. Dahil sa pangamba, hindi na matiis ni Ana na hindi suriin ang kalagayan ng kanyang mister. Sinundan niya si Romel sa labas, at naroon sa madilim na tabi ng kanilang bahay, napansin niya ang isang masilayan na anino. Isang babaeng mukhang buntis, nakabalot sa manipis na kumot, ang lumalakad ng paunti-unti. Ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan ay nagbigay lamig sa paligid. Ngunit ang mas nakakakilabot, siya ay may bahid ng dugo sa mukha at mga kamay. Ang takot at kuryenteng naramdaman ni Ana ay nagbigay daan sa isang malakas na sigaw. Inalalayan niya si Romel na tahimik na nagmamasid sa kakaibang pumapasyal na dilim. "Bakit ka nandito?" natatakot na tanong ni Ana sa dilim. Ang babaeng buntis ay tumigil sa harap ni Ana, at isang malambing na tinig ang bumulaga mula sa kanyang bibig. "Ana, ako si Isabela. Nanganganib ang iyong pamilya. Kailangan mong makinig." Ang pahayag na iyon ay nag-iwan kay Ana na nanginginig sa takot. Ano ang koneksyon ni Isabela sa kanilang pamilya? Bakit may banta sa kanilang kaligtasan? Hindi natagalan at nagsalita si Isabela. "Ako'y biktima ng hindi makatarungan. Ang aking paglisan sa mundong ito ay hindi naging maayos. Ngunit may panganib na dumarami, Ana. At ito'y may kinalaman sa isang sinaunang sumpa." Nang malaman ni Ana ang kaharian ng likas na yaman at kasaysayan ng lugar na kanilang tinatayuan, natuklasan niyang may mga hindi kilalang puwersa na umiikot sa bayan ng Quezon. Isang kasaysayan ng paghihiganti at galit mula sa nakaraan ang nagbukas sa kanya, at isang bagay na mas nakakakilabot ay nagaganap sa kasalukuyan. Nagkasundong magtago sina Ana, Romel, at Isabela sa isang lihim na pook kung saan maaaring pagtuunan ng pansin ang kanilang kalaban. Doon, binigyan si Ana ng masusing kwento ni Isabela tungkol sa isang matandang sumpa na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang sumpang iyon ay naglalakip ng isang nilalang na tinatawag na tik-tik, isang maligno na may abilidad na mang-alap ng lakas mula sa buntis. At ang malupit, ito'y nagiging mas malupit kapag may isang mangingisda na nahuhuli sa kanilang kaharian. Isinumpa ng kanilang angkan si Isabela, at ngayon ay siya ang huling biktima na nais na magwakas sa sumpang iyon. Ngunit upang mapigilan ang sumpa, kinakailangan nilang hanapin ang ritual na magdadala ng kapayapaan sa kaluluwa ni Isabela at ng bayan ng Quezon. Dahil sa panganib na tila ba sumusunod sa kanila, nagdesisyon sina Ana, Romel,
at Isabela na simulan ng kanilang paglalakbay patungo sa mga misteryosong puok kung saan maaaring matagpuan ang sagot sa kanilang suliranin. Ngunit ang landas ay puno ng panganib at mga pasanin. Ang Tik-Tik ay patuloy na sumusunod sa kanila, naglalakad na parang anino sa dilim. At habang tumatagal, lumalalim ang misteryo at bumabalot ng mas maraming alitaptap ang kanilang landas. Dahil dito, ang kanilang paglalakbay ay patuloy na nagiging masalimuot, mas nakakatakot, at mas makatotohanan. At sa bawat paglipas ng oras, nadadama ni Ana ang nagiging pangangailangan na tapusin ang sumpa at protektahan ang kanyang pamilya. Ito na nga ba ang simula ng wakas, o may ibang lihim pa ang kanilang matutuklasan? Sa gitna ng madilim na gubat, nadarama ni Ana ang pag-igting ng kanyang dibdib habang patuloy silang humahakbang kasama si Romel at si Isabela. Sa paligid, tila ba may mga mata na nanunood sa kanilang bawat hakbang, at ang hangin ay umiikot na para bang may diwa na nagmamasid sa kanilang paglalakbay. Nakatawid na sila sa isang malawak na ilog ngunit hindi natitinag ang pagganap ng Tik-Tik. Ang mga takot na kwento na narinig ni Ana mula sa kanyang mga magulang ay parang nagiging buhay na kaluluwa na sumusunod sa kanilang landas. May tinig na tila galing sa kaharian ng mga patay na nagbabala at nagsusulong na huwag ituloy ang kanilang misyon. Sa kabila ng takot, hindi natitinag si Ana. Napagtanto niyang kailangan niyang tapusin ang sumpa upang mailigtas ang kanyang pamilya at ang bayan ng Quezon mula sa matinding panganib. Sa paglapit nila sa isang sinaunang puno, napagtanto ni Ana na iyon ang lugar kung saan kanilang gagawin ang ritual. Ang mga naglalakad na anino sa kanilang paligid ay nagiging mas malapit, at ang malamig na simoy ng hangin ay parang nagpapahayag ng mga boses mula sa kabilang mundo. Nang makarating sila sa sentro ng puno, isang hindi kapanipaniwala at malupit na eksena ang bumulaga sa kanilang mga mata. Isang maruming altar na may mga lamang loob ng hayop at mga kakaibang simbolo ang naghihintay sa kanila. Naroon din ang malaking larawan ng Tik-Tik, na animoy nagmumula mismo sa dilim. Sa gitna ng ritual, isang malademonyong tinig ang nagbigay babala kay Ana. Hindi ka makakatakas sa aming sumpa, Ana. Kami naghihintay na makuha ang bunga ng iyong pagsusumikap. Hindi nagpatalo si Ana sa pang-iinsulto ng Tik-Tik. Dala ng determinasyon at takot, isinagawa nila ang ritual na nagsasangkot ng mga kakaibang galang at mga sinaunang awit. Nang makumplito ang ritual, tila ba hamupa ang hangin at ang katahimikan ay bumalot sa lugar. Ngunit bigla, ang madilim na gubat ay nagluksa ng kakaibang tila bagay hiyaw ng galit. Ang mga anino na dati umaaligid sa kanilang paligid ay nagtago sa kaharian ng dilim. Isang diwa ang sumulpot mula sa puno, isang dilag na nagdadala ng malakabighaang kutis na nagngangalang Agripina. Isinumpo ako ng aking sariling pamilya, wika ni Agripina nang mapatulog ang ritual. Ngunit sa iyong tulong, natagpuan ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Salamat, Ana. Ngunit bago pa man makamit ang kanilang tagumpay, biglang bumalik ang Tik-Tik sa isang mas malupit at mas di mapanagot na anyo. Ang katawan nito ay kalahating tao at kalahating nilalang na tila ba lumabas mismo sa pagnanasa ng kamatayan. Ana, magsanay ka na sa kamatayan. Hinding-hindi mo kami malalampasan, bulong ng Tik-Tik habang dumadapo ang dilim sa kanyang paligid. Dala ng takot at determinasyon, sinubukan ni Ana na pigilan ang Tik-Tik gamit ang mga kasangkapan na nakahanda sa altar. Ngunit tila ba walang nangyayari. Ang Tik-Tik ay patuloy na lumalapit. Sa isang pagkakataon, naglabas si Ana ng kanyang sariling katapangan at isinigaw, "Hindi mo kami mabubuhayang muli. Hindi mo kami mabibiktima."
Ang sinigaw na iyon ay parang nagbukas ng isang ilaw mula sa kalangitan. Ang tik-tik ay napuksa at ang dilim ay napalitan ng liwanag. Ngunit bago pa man maipagpatuloy ang kanilang kasiyahan, biglang nawala si Isabela nang walang anuman. Hindi nalalaman ni Ana kung nasaan na si Isabela, ngunit alam niyang mahalaga ang papel na ginampanan nito sa pagtatapos ng sumpa. Dala ng pangungulila at ligaya, nagdesisyon siyang patuloy na hanapin ang kanyang kaibigan. Ang kanilang paglalakbay ay magpapatuloy, hindi na sa ilalim ng anino ng takot, kundi sa ilalim ng ilaw ng pag-asa. Subalit, hindi pa rin sigurado si Ana kung ito ba ang katapusan ng kanilang kwento o may mas matindi pang pagsubok na naghihintay sa kanilang landas. Habang naglalakbay si Ana sa madilim na gubat, nararamdaman niya ang lamig na bumabalot sa kanyang balat. Si Isabela ay biglang lumabas mula sa kadiliman, ngunit hindi na ito ang kasamahan na nakakakilala niya. Ana, nandito ka na sa gitna ng mga halimaw, bulong ni Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay tila'y napakalayo. Kailangan mong tapusin ang sumpa, bago ito'y pumalat sa iyong pamilya. Sa gitna ng kadiliman, nakakarinig si Ana ng mga paminsang yabag ng mga nilalang na hindi niya makita. Mga takot at pangamba ay bumabalot sa kanyang puso habang inuusisa ang paligid. Bigla, isang mahinang tinig ang bumulaga sa kanyang pandinig. Ana, mahal na Ana, anito? Isang tinig na pamilyar ngunit paminsan-minsan ay nagiging masamang damdamin sa kanyang puso. Halika, malapit ka na, wika ni Isabela, ngunit ang kanyang itsura ay mas lalong nagiging masalimuot at malabo. Sa kalaunan, natagpuan ni Ana ang kanyang sarili sa isang malawak na clearing sa gubat. Naruroon si Isabela, na tila ba'y nagbago ang anyo, at nagtatangkang iangat ang kanyang kamay. Ngunit sa likod ni Isabela, naglalakad ng palapit si Tik-Tik, ang malaynong nilalang na siyang pinagmulan ng sumpa. Ang katawan nito ay naglalakad ng parang humahapay sa hangin, at ang mga mata nito ay nagliliyab ng galit. Salamat, Isabela, sa pagdadala mo kay Ana sa amin, bulong ng Tik-Tik. At ang boses nito ay parang isang kaharian ng mga anino na naglalakad patungo kay Ana. Hindi nagtagal at nang dumating si Tik-Tik sa harapan ni Ana, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang Tik-Tik ay parang dumaan sa ibang dimensyon, at nag-iwan ng bahid ng takot at panganib sa bawat yugto ng kanilang paglipat. Nag-aalab na mga mata ng Tik-Tik ang nagudyok kay Ana na ilabas ang nakatagong sandata. Ipinunla niya ang kanyang kagubatan sa makasagisag na ritual. Ngunit bawat pagutot ng mantra ay tila ba nagpapahayag ng bagong puwersa sa kaharian ng dilim. Sa kanyang pagpupursigi, nagbukas ang isang portal sa harap ni Ana, at doon naglantad ang mga diwatang nagdudulot ng matinding pang-aapi at galit. Ipinagtanggol ni Ana ang sarili mula sa kanilang puwersa, ngunit ang mga halimaw ay unti-unting bumabalik sa likuran ni Tik-Tik, nagbibigay ng karagdagang lakas sa kanyang kaaway. Dahil sa kanyang diwa ng tapang at ang tapat na layunin na tapusin ang sumpa, bumigay si Ana sa malupit na laban. Ngunit sa huli, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Ang mga anino ay nagtatagumpay, at ang dilim ay paminsang nilamon si Ana. Nang magising si Ana, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na puno ng madilim na lihim. Binitiwan ng Tik-Tik ang isang malakas na tawa, at tila ba ang kanyang kapalaran ay nasusumpungan na sa mga kamay ng mga anino. Isang masalimuot na katotohanan ang bumulaga kay Ana, ang Tik-Tik ay hindi nawawala. Ito'y lumakas pa at tila ba lalong nagtagumpay sa kanyang pagtatangkang tapusin ang sumpa. Muling nagmulat ang mata ni Ana sa isang mundong tila ba walang pag-asa. Habang ang mga anino ay nagpapatuloy sa kanilang galak ng tagumpay,
naisip ni Ana na sa kabila ng kanyang kahinaan, hindi pa tapos ang kwento. Ang kanyang pamilya at bayan ay nangangailangan ng tibay ng kanyang loob, at ang puwersang nagmumula sa kanyang sariling puso ang magiging sandata laban sa dilim. Ang pagtutulungan, pag-asa, at tapang ni Ana ay magiging susi sa tagumpay na tila ba matagal nang inaasam. Subalit sa pagtatapos ng isang yugto, magsisimula ang bagong bahagi ng kanilang kwento, isang kwento ng pag-ahon mula sa kadiliman at pakikipaglaban sa mga anino ng kaharian ng kamatayan. Ang diwa ni Ana ay nagigising sa isang lugar na puno ng madilim na alaala. Ang kanyang mga matay dumilat at unti-unti na iisa-isa ang pagkakataon ng mga pangyayaring iyon. Nalaman niyang nahanap siya ng Tik-Tik, ngunit hindi niya kayang galugarin ang lugar kung saan siya nagigising. Ang mga halimaw na nagpapakita ng masamang pagmumukha ay nag-uumpugang magtagumpay. Sa kanyang paligid, may mga masigabong tinig ng pananakot at pag-asa, ngunit sa puso ni Ana, ang takot ay mas lalong kumakapit habang tumatagal. Isang multo ang nagturo kay Ana ng landas patungo sa kanyang paglaya. Isinigaw ng multo ang pangalan ni Isabela at binaon ni Ana sa isang napakalapit na puno. Doon, sa gitna ng madilim na gubat, natagpuan niya si Isabela na parang isang larawan ng pagmumakmak at pag-asa. "Hindi ka dapat narito, Ana," sambit ni Isabela. Ngunit ang tinig ay tila ba nagmumula sa malayo. "Kailangan kong malaman kung paano tayo nabigo. Paano napalaganap ni Tik-Tik ang sumpa?" sagot ni Ana, na puno ng determinasyon. Sa pamamagitan ng pag-uusap sa mga kaluluwa ng nakaraan, nalaman ni Ana ang pinakatokang kaugnayan sa kanilang kabiguan. Isang kasaysayan ng pag-aalab ng galit, kasakiman, at pagnanasa sa kapangyarihan ang nag-ugma sa kanilang lahi. Sa kabila ng kanyang pagsusuri, bumalik si Ana sa kasalukuyan at sinubukan na ulitin ang ritual. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, lumitaw si Tik-Tik na mas malupit at masasamang anyo. "Ang sumpa ay hindi mapapalambot ng iyong kahinaan," bulong ni Tik-Tik sa isang nakakabinging tinig. Sa bawat pagsasalita ni Tik-Tik, lumalakas ang takot sa puso ni Ana. Ngunit sa kabila nito, hindi nagtagal at napagtanto ni Ana ang kahalagahan ng kanyang pagiging matatag. Binigkas niya ang mga salitang nagbibigay buhay sa kanyang pag-asa, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-umpisa ang ritual na parang isang sagisag ng kanyang laban. Ang mga anino ng kaharian ng dilim ay unti-unti nang napalitan ng liwanag ng buhay. Ang ritual ay nagdadala ng bagong simula, ngunit sa huli, tila ba ang dilim ay nananatili sa ilalim ng kanyang balat. Dahil sa puwersa ng Tik-Tik, hindi natapos ang sumpa, ngunit sa pagkakataong iyon, ang dilim ay lalong tumindi. Bawat hakbang ni Ana ay tila nagdadala sa kanyang landas patungo sa kamatayan. Nang dumating sa kanyang hangganan, isang puok ng dilim at kadiliman ang bumulaga kay Ana. Ang kanyang puso'y bumabagsak, at ang takot ay nagbubunsod ng galit at pangako ng paghihiganti. Hindi niya tinanggap ang kanyang pagkatalo, at sa kabila ng kanyang kahinaan, nagdesisyon siyang harapin ang Tik-Tik sa sariling teritoryo. Ang laban ay nag-umpisa sa gitna ng mga dilim at mga ulap na nagbubukas sa madilim na paligid. Ang labanang ito ay parang isang alamat na nagtatagumpay sa gitna ng dilim at pangitain ng kamatayan. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, unti-unti bumabalik sa kanyang alaala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamilya at bayan. Sa kanyang puso'y nababalot ang takot na magtagumpay si Tik-Tik at ang layunin ng kanyang pagsusumikap ay mawawala. Ang kamatayan ay tila ba mas nakatataas sa kanya, ngunit sa isang biglaang sigaw ng pag-asa mula sa kanyang puso, nagbago ang takbo ng kanilang paglalaban.
Isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan, isang liwanag na nagdadala ng pag-asa at tapang. Ang liwanag na iyon ay tila ba sumiklab sa mga kamay ni Ana, at sa pamamagitan ng pagtatangkang pigilan niya ang pag-atake ni Tik-Tik, nagtagumpay siya na himukin ang diwa ng maligno. Sa mga huling saglit, ang takot ay tila ba naglaho, at ang Tik-Tik ay biglang nawala. Ngunit sa gitna ng pagtatagumpay, nagising si Ana sa isang lugar na tila ba'y hindi kanyang kinagisnan. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila at lungkot. Natuklasan niyang nag-iba na ang lahat, wala na si Isabela, at ang bayan ng Quezon ay tila ba nawala na sa kanyang kamalayan. Ang kanyang paglalakbay ay nagpatuloy, hindi na kasama ang liwanag at pag-asa na dati bumabalot sa kanyang paligid. Ang madilim na gubat ay tila ba lalo pang lumalim, at ang takot ay tila ba hindi na matitigil. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Nag-umpisa siyang magtanim ng mga butil ng pag-asa at pagmamahal. Naglakbay siya patungo sa mga lugar na tila ba pumapaligid sa kanyang pamilya at bayan. Ang kanyang tagumpay sa ritual ay nag-iiwan ng marka sa puso ng kanyang mga kasamahan, at ang lihim na po. Wersa ng pag-asa ay naglalakbay mula sa kanyang puso patungo sa iba't ibang bahagi ng bayan. Sa kanyang paglalakbay, nadama ni Ana ang pagbabalik ng lakas at liwanag. Ang dilim ay tila ba naglalaho, at ang kanyang landas ay puno ng lihim at kababalaghan. Ang takot ay unti-unting napalitan ng bagong pag-asa, at sa gitna ng kanyang paglalakbay, nagtatagumpay si Ana na muling buhayin ang kanyang bayan at ang kanyang pamilya. Ngunit ang mga panganib at mga anino ng kaharian ng dilim ay hindi na tuluyang mawawala. Nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan na magpatuloy sa laban at itaguyod ang lihim na pag-asa na nagbibigay buhay sa kanilang lugar. At sa huli, ang kwento ni Ana ay patuloy na nagpapatuloy, puno ng lihim at mga misteryo. Isang kwento ng pag-asa at tapang, na naglalakbay sa gitna ng dilim at lihim na pilit na bumabalot sa kanilang bayan. Ang mga kawalan ni Ana sa kanyang pamilya at bayan ay nagbubunga ng diwa ng panghihina. Sa gitna ng dilim, tila ba ang kanyang puso ay napapalibutan ng malamig na hangin ng pangungulila. Ang kanyang mga matay naglalaho sa dilim na pumapaligid sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, napansin ni Ana ang paligid na tila ba'y hindi kapani-paniwala. Ang mga puno ay nagsasalita ng mga nakakatakot na daing, at ang hangin ay bumubulong ng mga pangako ng kamatayan. Nang mabukas ang madilim na pinto, isang marahang boses ang bumulaga sa kanyang pandinig. Ana, bulong ng tinig, isang tinig na tila ba'y mas may pangakot kaysa takot. Ang iyong pag-asa ay hindi pa tapos. Subalit, ang landas na tatahakin mo ay mas mapanganib at mas misteryoso. Lumabas si Isabela mula sa madilim na anino. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pangungulila at pangako ng kaharian ng mga patay. Ang aking pamilya, Ana, nanganganib. Kailangan mong ipagpatuloy ang laban. Hindi na nagdalawang isip si Ana. Pinakamasid ang kanyang puso ng takot at pangarap na muling mabuhay ang kanyang pamilya. Sinundan niya si Isabela, dumaan sa madilim na pinto, at biglang napadpad sa isang lugar na puno ng mga labirintong madilim at mga multo ng nakaraan. Sa bawat pag-ikot ng landas, napagtanto ni Ana na siya ay niloloko ng kanyang mga kakaibang pangarap. Nakakakita siya ng mga larawan ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak na unti-unti nanganganib at napapalitan ng mga anino ng dilim. Ang kanyang puso ay naguguluhan, ngunit sa gitna ng kanyang takot, lumabas ang kanyang natatanging tapang. Isang kakaibang silong ang dinala si Ana sa isang lugar na puno ng mga sigaw at pagmumura. Ang dilim ay puno ng mga anino na parang naghihintay na lapitan siya. Nang magsalita ang isang anino,
tila ba ang lahat ng kamalian sa kanyang buhay ay unti-unti nang sumusulpot. Hindi ka karapat-dapat sa tagumpay, Ana. Ang iyong mga kamalian at pagkukulang ang magdadala sa iyo sa iyong kapahamakan. Sambit ng anino na tila ba may kahayupang galit sa boses. Hindi nagpatinag si Ana. Binigyang tuwa ng kanyang pusong puno ng tapang ang pagtutuos sa mga multo ng kanyang nakaraan. Nagtagumpay siyang lumabas sa lugar na iyon, ngunit bawat pagtawid ng kanyang landas ay tila ba nagdadala sa kanya sa mas mapanganib na lugar. Sa pagtatangkang hanapin ang landas patungo sa kanyang pamilya, si Ana ay biglang napadpad sa harap ng isang lumang bahay. Ang pintuan ay nagbukas ng kusa, at ang malamig na hangin ng kamatayan ay bumulaga sa kanyang mukha. Sa loob ng bahay, may anino ng isang matandang babae na tila ba naghihintay sa kanyang pagdating. Ana, hindi mo kami matutulungan. Ang tik-tik ay lalong lumalakas, at ang aming mga kaluluwa ay hindi makamit ang kapayapaan, sabi ng matanda, na may malamlam na mga mata na puno ng hirap at pangungulila. Ngunit isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid, at ang malakas na tinig ni Tik-tik ang bumulaga sa kanilang harap. Ana, hindi ka makakalabas dito ng buo. Ang iyong landas ay hanggang kamatayan lamang, wika ng Tik-tik sa isang masamang ngiti. Walang katinuan, si Ana ay lumaban ng pusong puno ng galit. Ang bahay na iyon ay puno ng mga multo na tila ba huni-huni ng malulupit na himala. Ang kanyang pag-ikot-ikot ay tila ba isang pagtutuos sa langit at lupa, subalit tila ba ang langit mismo ay nagpapatigil sa kanyang mga pagpupumili. Sa bawat pag-ikot ng oras, mas lalong damadami ang mga multo na nag-uumpugang bitiwan si Ana mula sa kanyang misyon. Ngunit sa gitna ng madilim na dilim, lumutang ang isang lihim na puwersa mula sa kanyang kalooban. Isang malakas na sigaw ng determinasyon ang sumiklab sa kanyang bibig. Hindi ako tatalo. Hindi ako bibitaw. Ang pag-asa ay mananatili sa aking puso. Sa kanyang pagsigaw, tila ba ang mga anino ng kaharian ng dilim ay nag-aalinlangan, at ang bahay na puno ng takot at pangitain ay unti-unti nang naglalaho. Ang Tik-tik ay nanginginig sa harap ni Ana, ngunit hindi pa tapos ang laban. Nagdesisyon si Ana na ilabas ang kanyang pusong puno ng lihim na puwersa. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng mga kasangkapan mula sa kanyang bayan na may taglay na diwa ng pag-asa. Ang mga ito ay naging sagisag ng kanyang lakas at tapang laban sa kaharian ng dilim. Sa bawat indayog ng kanyang kalooban, tila ba ang pag-asa ay unti-unting nagbabalik. Ang dilim ay bumubulong, at ang multo ng matandang babae ay nagtatago. Ang Tik-tik ay bumabagsak, ngunit ang kanyang pag-igting ay hindi pa tapos. Sa kabila ng kanyang tagumpay, si Ana ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng malamig na hangin, nakatayo sa harap ng pintuan ng kamatayan. Ang landas na kanyang tinatahak ay mas marami pang pagsubok na nag-aalab sa kanyang landas. Ang dilim ay tila ba lalong tumindi, at ang mga anino ng nakaraan ay naglalaro sa kanyang isipan. Habang ang kwento ni Ana ay nagpapatuloy, tila ba ang lahat ng kasamaan ay nagiging buhay, at ang kanyang landas ay puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang diwa ni Ana ay hindi napapagod na lumaban, at ang kanyang pusong puno ng lihim na puwersa ay mananatiling nag-aalab sa dilim. Sa harap ng pintuan ng kamatayan, si Ana ay nagpasya na humakbang palabas ng dilim at harapin ang kanyang kinabukasan. Ang pag-asa na siyang nagbigay liwanag sa kanyang kalooban ay nagpapatuloy na sumiklab sa gitna ng malakas na hangin. Ang dilim ay unti-unti nang naglalaho, at ang mga anino ng kaharian ng dilim ay naglalaho kasabay ng paglaya ni Ana.
Nang buksan niya ang pintuan, siya ay naakit ng maliwanag na liwanag ng buwan na tila ba naghihintay sa kanya. Naruroon si Isabela, ngunit ang kanyang itsura ay puno na ng kapayapaan at pag-asa. "Salamat, Ana," sambit ni Isabela, ngunit ang kanyang tinig ay tila ba nagmumula na sa isang mas mataas na dimensyon. "Sa iyong tapang at pag-asa, naibalik mo ang liwanag sa aming bayan." Ang lihim na puwersa na taglay ni Ana ay nagbigay ng liwanag sa buong lugar. Ang madilim na kaharian ng dilim ay unti-unti nang naglalaho, at sa bawat paglayo nito, ang buong bayan ay bumabalik sa normal. Nakakita si Ana ng kanyang mga magulang at mga kaibigan, buhay at malusog. Ang bayan ng Quezon ay bumalik sa kanyang dati, malaya sa anumang sumpa na sumalot sa kanilang lugar. Subalit ang paglalakbay ni Ana ay hindi pa tapos. Sa kanyang pag-ahon mula sa kaharian ng dilim, siya ay naging sagisag ng pag-asa at lakas para sa kanyang bayan. Binigyan niya ang kanyang mga kababayan ng lakas ng loob na harapin ang anumang panganib at hamon sa hinaharap. Ang kanyang pag-asa at tapang ay nagbigay daan sa isang bagong simula para sa kanilang bayan. Ang mga tao ay nagambagan upang itayo ang isang malalim na kahulugan na aral at pamana mula sa kakaibang laban ni Ana. Sa bawat kwento at alaala, si Ana ay naging simbolo ng diwa ng pag-asa, determinasyon, at pagkakaisa. Ang kanyang landas ay nagbigay inspirasyon sa kanilang bayan na kahit sa mga pinakamadilim na oras, ang liwanag ay maaaring bumalik sa pamamagitan ng matibay na pananalig at pag-asa. Sa kanyang paglalakbay, nakamtan ni Ana ang kanyang sariling pag-asa at tagumpay. Ang tik-tik at kaharian ng dilim ay natagumpay niyang lampasan, at sa kabila ng lahat ng panganib, siya ay nagtagumpay na muling buhayin ang liwanag at pag-asa sa kanyang bayan. Ang kwento ni Ana ay nagbigay daan sa pagbabalik ng kaharian ng liwanag, at siya ay naging bayani ng kanilang sariling kwento ng tagumpay laban sa dilim. Salamat sa inyong panunood. Don't forget to subscribe, like and share, mga kawakarado. Kwento ng Kaba.